Hello. Yan. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So, salamat po sa Diyos sa kabila po ng panahon po na nagbabadya. Kayo po at ako po ay narito ngayon sa kanya pong bahay-sambahan upang patuloy na sambahin po at parangalan natin ang ating pong Panginoon. So, ngayon pong umaga, tayo po muli ay sama-sama pong mag-aral ng salita po ng ating Panginoon. At bago po natin ito ay pagpatuloy, ay pakibati nga po muna inyong katabi, salamat nandito ka ngayon. Okay, salamat nandito ka ngayon. Okay. Bakit po salamat nandito ka ngayon? Kasi marami pong rason para hindi po pumunta sa church. Tama po ba? Ano po? Magbigay nga po kayo ng isang rason para hindi pumunta sa church ang isa pong tao. Sige nga po. Ayun, umulan na malakas. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ano sana yung rason nyo kung di kayo pupunta dito? Sige nga po. Ano sana yung rason nyo? Pastor, masarap matulog. Na ambon-ambon, magluluto lang kami ng sinabawan, okay na eh. Ano po, maraming rason para po tayo ay mag-skip sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Pero salamat po sa Diyos dahil ikaw at ako po mismo, yung desire po natin na talaga pong mapakinggan ng mensahe po ng Panginoon sa umaga pong ito ay naroon. At ngayon po, ay hindi man po kami nag-usap ng ating pong kapatid na si Sister May sa kanya pong mga paawit, pero naka-align po sa biyaya po ng Panginoon yung inyo pong atin pong inawit po ngayon sa mensahe po na gusto niyang iparating sa bawat isa ngayon. So, ibig sabihin po nito, nung nakaraang linggo po ay natapos na po tayo sa atin pong live series. Tama po ba? Then pagkatapos po natin noon ay, ayan, nako napindot ko. Okay, nako, napindot ko. Wala na. Okay, so, wala nang surprise. Sayang. Okay, so, okay, so, ngayon po, dahil tapos na po tayo sa ating pong live series nung nakaraan pong linggo, bubuksan naman po natin yung ating pong panibagong serye. Ngunit tema lamang po ang ating pong popokosan din na ang tema po natin sa mga susunod po na linggong ating pag-aaralan ay ang pag-abot po ng Panginoong Hesus sa iba't ibang uri ng mga tao. At dito po natin makikita, mapapag-aralan, mapapakinggan at sino-sino nga po ba yung mga taong inabot ng Panginoon kahit siya po ay Diyos na nakaupo na sa trono, nagpakumbaba, bumaba sa lupa para abutin ang mga tao po na ito. At salamat po sa Diyos dahil yung ating po mga mapapag-aralan po, ito po ay paalala lamang niya. Pero especially po ngayon, tayo po mismo naka-experience. Ikaw at ako sa ating pong pinakamababang lowest moment po natin, inabot po tayo ng Panginoon. Tama po ba? So dito po sa punto po na ito, tayo po ay magsisimula na at ang akin pong introduction na inyo pong nakita na ng mabilis. Ayan, hindi ko na mapindot ngayon. Okay, so nakita nyo na po kasi kanina eh. Ano po? So, lahat po tayo ngayon ay masaya, malamig, ayos po. Komportable po ba kayo sa inyong pagkakaupo? Ano po? So, kahit komportable po tayo sa ating pagkakaupo, hindi po lingid sa atin na ang mga nangyayari po sa labas po natin ay napakalubhana. Tama po ba? Marahil nung mga nakaraan po, salamat po sa Panginoon, ligtas po akong nakauwi galing Bicol. At nakabalik po dito, buhay, walang bawas, at ganun pa rin po yung kapugian. joke lang po. Ganun pa rin yung itsura. Pero nung panahon po na ako po ay nasa Bicol, kami po ay may gawain po na ginana po doon sa pamangkin po namin. Habang nagsasaya po kami doon, sa kabilang banda naman po ng Pilipinas, nandun naman po nangyayari yung pagbagyo po ng Bagyong Tino. Tama po ba? Pagkatapos po ng mga gathering po namin doon, napakasaya. Pero sa hapon, bilang pastor po, ay nare-realize ko paano naman yung mga tao na kami nagsasaya sa point na to, pero may mga tao na nagsasuffer at doon nga po nangyari, the same day na nagsasaya kami, ay same day din po na nakaranas ng pagbaha at pagkawasak po ng mga tahanan po nila, yung mga bahay po doon po sa Cebu dahil po sa Bagyong Tino. So dito po natin makikita, napakaraming tao ang napinsala po nito. At nung mga nakaraan pong araw, ito po yung lumabas na survey po doon at base po sa mga namatay ay 188 ang namatay. At iba't iba pong bayan po yung mga naitala po na napakarami po talaga doon sa Cebu na mismong tinamaan po ng bagyong ito. Pero yan po ay nung November 7 pa lamang. Pero tingnan po ninyo, meron sa baba 135 na nawawala at meron pang 96 na sugatan. So tanungin nyo ngayon katabi nyo, kasama ka ba dun sa 135?
Okay? So, pero nung mga nakaraan pong araw, pagkatapos po kinabukasan, nagbago po yung survey na ito at umabot na po sa mahigit 200 ang tao na namatay at nadagdagan pa po ito at marami pang hinahanap hanggang ngayon. So mga kapatid, ano po yung realidad na gusto pong ipakita sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito? Marahil sa atin po kapag tayo po ay nauuhaw, kailangan po natin ng tubig. Tama po ba? Kasi feeling natin kapag tayo maghapon na nagpapagod, nagtatrabaho, kapag walang tubig, parang tayo po ay kulang. May kulang po sa atin. Tama po ba? Ikaw at ako ay uhaw na uhaw. Pero kapag nakainom ka kahit isang basong tubig, there is something na nasasatisfy po yung ating physical na pangangatawan at feeling natin, restore na restore po tayo. Tama po ba? Yun ay kapag iinom tayo ng tubig. Pero dito po sa situation na ito, yung tubig po na naranasan ng mga tao po doon kung sa ating kapakipakinabang kapag tayo umiinom, yung mga tao po na nakaranas po ng matinding pagbaha, yung tubig po para sa kanila ay isa pong sumpa. Tama po ba? Kasi yung tubig po na dumating po sa kanila ay hindi po nila akalain na ito po yung magiging sanhi ng pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Kaya po sa umaga pong ito mga kapatid, dapat po nating maunawaan, ano nga po ba ang tunay na kahalagahan ng tubig na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin at ano po ba yung mga response na ating gagawin at ano po ba yung mga gagawin natin sa mga paalala ng Diyos kung ano nga po ba at sino yung tunay na tubig na nagbibigay ng buhay. Kaya po sa umaga pong ito mga kapatid, kung pinakita ko po sa inyo yung worst side ng matinding tubig, pagbaha, nagdulot ng pagkamatay. Ngayon naman pong umaga, bubuksan po natin ang sermon po natin sa tunay na tubig na nagbibigay ng buhay na totoong ito po yung pinakakailangan ng bawat isa pong tao. Tama po ba? So ito po ang una ko pong sisimulan sa umaga pong ito. The greatest tragedy in life is not dying in the hilarious accident. Ibig sabihin po nito, ang pinakamatinding trahedya po sa buhay po ng isang tao ay hindi yung mamatay sa matinding mga pagbaha o lindol o sakuna o mga aksidente, kundi ang pinakamatinding trahedya sa buhay po ng isang tao ay yung mamatay siya, hindi siya at wala siya sa atin pong Panginoon. Tama po ba? So nawa po mga kapatid, sa umaga pong ito, magsilbing aral po ito sa atin na yes, maaring tayo ay nag-i-enjoy, marami tayong natututunan dito, pero paglabas po natin sa church, ito po yung realidad sa buhay po natin sa labas. Tama po ba? So, sa umaga pong ito, hayaan po ninyo, nasimulan ko po ang sermon po natin na pinamagatan ko pong The Living Water That Satisfy. Ang tubig ng buhay na nakakapawi ng uhaw. So ang atin pong teksto na pag-aaralan po dito ay kung kayo po ay may mga dala pong Bible is John chapter 4 verse 1 to 26. So napakahaba po nito. Kung babasahin po natin ang buong chapter po ay baka po mainip kayo. Kaya po ako po ay kumuha na lamang ng iba pong part po sa atin pong pag-aaralan na dito po natin makikita yung atin pong mga tekstong babasahin. So dito po, inanihan ko po tumayo ang bawat isa bilang paggalang po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Sabay-sabay po ninyo itong basahin. In 1, 2, 3, go. Ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninonong si Jacob. Dito siya umiinom, ganun din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sandali po tayong manalangin sa oras po na ito. Aming Diyos at amin pong Ama, patuloy po na kami ay nagpapakumbabang lumalapit po sa iyo at patuloy po naming idinadalangin
na Lord, alisin mo po ang lahat po ng balakid sa amin pong mga puso, sa amin pong mga isip, sa amin pong mga alalahanin sa labas ng simbahan po na ito. Patuloy po naming dalangin, Panginoon, ang amin pong mga puso't isipan ay ituon po namin sa iyo sapagkat ito po, Panginoon, ay isang sagradong oras, sagradong panahon na iaalay po namin sa iyo upang, Lord, yung tinig mo po ang amin pong mapakinggan sa umaga pong ito. Patuloy po na ako po ay kasangkapan mo lamang po sa akin pong mga kapatid na ito, ngunit ang akin pong patuloy na dalangin ang mismong mga salita at pangungusap po na lalabas sa aking bibig, ang kanila lamang pong mapakinggan ang iyo pong mga salita na talaga pong magtuturo sa amin, Panginoon, kung ano po ba at kung gaano kahalaga ang iyo pong mga salita. Patuloy po naming dalangin na sa simula po hanggang matapos po ang aming pag-aaral na ito, maging amin pong mga kapatid na makikinig at manonood po ng amin pong sermon na ito, dalangin ko po, Panginoon, na mismong maranasan po ng bawat isa ang iyo pong pagkilos, patuloy po na mga pagtutuwid at pagtuturo na ibibigay mo po sa amin sa umagang ito, ay magsilbi pong aral at patuloy na maipamuhay po namin, sapagkat ito po, Panginoon, ang kahalagahan na hindi lamang po basta kami tagapakinig, kundi kami rin po mismo ay gumagawa ng mga itinuturo mo po sa amin, Panginoon. Purihin ka po sa amin pong kalagitnaan. At Lord, sa amin pong pakikinig sa umaga pong ito, tunay po naming maunawa na ikaw ang tunay na tubig ng buhay na nagbibigay po, Panginoon, ng hindi lamang kasiglahan, hindi lamang kapayapaan, Panginoon, kundi mismong ikaw na Diyos na tubig ng buhay, nagbabago ng amin pong mga personal na buhay, O Diyos. Salamat po at patuloy na sa iyo po namin tinatalaga ang amin pong pag-aaral. Mula po sa simula hanggang matapos po ito, ay ikaw lamang po ang Diyos sa maitaas sa amin pong kalagitnaan. Purihin ka po, ito po amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So sa atin po pagpapatuloy ng salita po, ng pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon, kung ito po ay akin pong papaiksiin na lamang po between John chapter 4 verse 1 to 26. Ang pinaka-story po nito ay yung isa pong babae na may marami pong asawa ay pumunta po katanghaliang tapat doon po sa balon upang mag-igib ng tubig at doon po niya mismo nakatagpo ang ating pong Panginoon. At sa kanila pong pakikipag-usap, ang babae po na ito ay isang Samaritano, ibig sabihin po ay Samaritana. Okay, babae po pala eh. Okay, so Samaritana po siya, nang ibig sabihin po noon ay siya po ay half Jew. Ibig sabihin, meron po siyang lahi ng Hudyo, pero meron din po siyang lahi galing sa iba po. So ibig sabihin, hindi po siya pure Hudyo, kaya po meron pong pagkakaiba na ang mga Samaritana at ang Hudyo. At sa punto po na ito, doon po mismo nakatagpo ng Samaritanang ito ang atin pong Panginoong Hesus. At hindi po aksidente na nakatagpo niya doon na ang Panginoong Hesus sapagkat mismong inappoint at inalaw po ng Diyos na katagpuin ng babaeng ito upang maipakita ang mga aral na pag-aaralan po natin sa umagang ito. At ngayon po mga kapatid, patuloy po tayo mag-aral at sasagutin po natin yung katanungan na how can we experience the living water that truly satisfies our soul. So sa Tagalog po nito, medyo hindi ko po nakuha yung pinaka-Tagalog, pero dito po umiikot yung thought po nito, paano natin mararanasan ng tubig na buhay na tunay na nagbibigay kasiyahan sa atin pong kaluluwa. Kung ang physical po na tubig ay nakapapag-satisfy po ng ating physical na pangangatawan, ito naman pong tubig na nagbibigay ng buhay, which is the Holy Spirit, na patuloy po nating tinatanggap ay paano po ito nakaka-satisfy sa atin naman pong mga kaluluwa. At ito po yung naranasan mismo ng babaeng Samaritana doon po sa balon. So sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka sanang matulog ngayon. Ayan, okay. Kasi baka mahulog ka at ihulog ka sa balon. Okay, joke lang po yan. Pero sige po, tayo po ay magpatuloy na sa ating pong pag-aaral. At 3 bagay lamang po yung ating pong pag-aaralan sa umaga po na ito. At dito po natin uumpisahan. Number 1, ano po yung mararanasan ng isa pong tao na talaga pong nagdi-desire na ang Panginoon po ang tubig na nagbibigay ng buhay sa kanya. Number 1, dapat po nating malaman that Jesus knows our deepest need. So sa punto po na ito, mababasa natin ito sa Tagalog, alam na Jesus ang ating pinakamalalim na pangangailangan. So dito po sa punto po na ito, makikita natin in John chapter 4, verse 6 to 7, Jesus tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When the Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her,
will you give me a drink? So sa Tagalog po nito, pakibasa nga po ng mga hindi patulog. 1, 2, 3, go. Ayan. Dito po sa punto po na ito, doon po natin makikita, ang una po natin pag-aaralan that Jesus, okay? Jesus knows our deepest need. Sa punto po na ito, katanghaliang tapat na nag-iigib po ang babae. So take note, dati po pala mga babae ang nag-iigib. Kaya kung katabi mo yung babae, huy, mag-iigib ka. Joke lang po ha. Pero doon po, sa Bible po, makikita po natin yung mga babae po talagang sila po ay may desire din po na sila po yung pinag-iigib noon. Ano po. Pero sa punto po na ito, nung nag-iigib po ang babaeng ito, hindi po para lamang masatisfy o makakuha siya ng physical na tubig. Yun po ay yung appointed time ng Diyos sa kanya para maramdaman at maranasan po niya mismo personally ang Diyos na tunay na kailangan po niya. Tama po ba? So sa punto rin po na ito, makikita po natin, Jesus approached the woman intentionally. Sabihin nyo nga po intentionally. Okay. Sa dami-dami po ng tao na pwedeng abutin ng Panginoon, katanghaliang tapat. Take note po ha, katanghaliang tapat. At doon nga po sa verse na binasa po natin, ano po, dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, katanghaliang tapat po, napakainit po ng panahon na yon, pero mismong inabot ng Panginoong Jesus ang isang babaeng Samaritana na kung titingnan po natin, labag po na makipag-usap ang isa pong lalaking Hudyo sa isa pong babaeng Samaritana. Labag po yon sa kautosan po na yon, pero mismong dahil intentional po ang Diyos na abutin ang babae po na ito, kahit siya ay nag-iisa, kahit katanghalian tapat, kahit maraming excuses, inabot pa rin po siya ng Diyos. Kaya po, bakit po inabot kaya yun ng Diyos? Kasi Jesus knows what is the deepest need ng babae pong Samaritana. So, hindi po tubig lang yung kailangan ng babaeng ito kundi po mismong yung kanya pong puso, yung kanya pong kaluluwa ay kailangan na maunawaan kung sino nga po ba yung tunay na nagbibigay ng buhay. So, dito po sa punto po na ito, sadyang nilapitan ni Jesus ang babae, alam niya ang kanyang kalagayan at ang pagkakauhaw sa kanyang kaluluwa. Hindi siya tumitingin sa lahi o kasarian o nakaraan ng babae, pinili niya itong abutin sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibig sabihin po kung tutuusin, ang Panginoon Jesus, alam niya po na ang babaeng ito, makasalanan to Kasi all-knowing siya Hindi pa dumadating yung babae doon sa balon, kilala na ng Panginoon ang babaeng ito. Itong babaeng ito, aabutin ko pa ba ito Ang dami niyang asawa. Kung tutuusin po, kapag nung panahon po na yon, kapag maraming asawa ang isa pong babae, itinuturing po siyang marumi sa katuruan po ng mga Hudyo. So ibig sabihin po sa punto na yon, maraming excuses na pwedeng makita si Jesus para hindi abutin ang babaeng ito. Pero dahil mahal na Jesus ang Samaritanang ito at gusto niya itong maligtas, binrake niya yung mga barrier na yon at mismong siya pa. Kung tutuusin, pwede naman pong papuntahin niya yung mga alagad niya dun Tama po ba? Pwedeng papuntahin niya dun Pero mismong siya pa yung umabot. Tama po ba? Kayo po mga kapatid, nung tayo po ay bagong maging mananampalataya, di pa po personally naranasan natin ang Diyos. Tama po ba? Iba po yung epekto ng personal kang pinuntahan ng isang taong nagmamalasakit sa'yo. Tama po ba? Example, may sakit si pastor. Tapos binisita ako ng inyo pong mga anak lamang. Yes, matutuwa ako, pero iba po yung impact kapag kayo po mismo yung dumalaw sa akin. Naranasan niyo na po yon. At ganun po yung nangyari sa Samaritana po na ito. Intentional po na ang Panginoon ang umabot po sa kanya. At dito rin po natin makikita mga kapatid, sa pag-uusap po ni Jesus at ng Samaritana, napakarami pong hadlang na binangga si Jesus. Ano po yung mga hadlang na ito? Even in a social and a cultural part po ay binangga po ito, yung mga barriers po na ito. Ano po yung unang binangga po ni Jesus na social or cultural barriers po dito? Noon, malalim ang alitan sa pagitan po ng mga Hudyo at Samaritano. Hindi sila nakikihalubilo at nagsasalo-salo sa isa pong hapagkainan.
sapagkat itinuturing ng mga Hudyo na marumi o mababang uri ang mga Samaritano. Ibig sabihin po, sa punto po na yon, yun agad yung isang barrier eh. Pero mismong si Jesus, inalaw po ng Diyos na kahit may barrier, tumuloy pa rin siya at abutin pa rin ang babae pong ito. Nakipag-usap si Jesus, isang Hudyo, sa isang babaeng Samaritano, bagay na labag sa kanilang kaugalian, kaya nagulat ang babae nang humingi siya ng tubig. Ibig sabihin po, kung tutusin, nakaset na doon sa babae na kahit pa ito Hudyo, makita niya doon, hindi ito makikipag-usap kasi tinuturing nga ng mga Hudyo na Samaritana sila eh. Tama po ba? Kung tutuusin eh, nakaset na yun dun sa Samaritana, pero alam niyo po ba, nagulat yung babae at mismong sinabi po niya in John chapter 4 verse 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Ibig sabihin po, may mga pagkakataon po pala na akala natin hindi tayo aabutin ng Diyos dahil marumi tayo. Tama po ba? Minsan nga po, nag-fail na tayo eh. Lord, bumagsak na naman ako, hindi mo na ako aabutin kasi paulit-ulit na ako dito eh. Pero dito po sa punto po na ito, makikita po natin, kahit po pala anong kalagayan ng babae at ano po yung estado ng kanya pong kinasasamahan po na ito po ay, siba po, Samaritana siya, inabot pa rin siya ng Panginoon. Kaya po in first point po natin, makikita po natin, Jesus know our deepest need. Tama po ba? Ano po, tanungin mo ngayon katabi mo, ano yung matinding pangangailangan mo ngayon? Sige nga. Sige, tanungin mo yung katabi mo. Okay, medyo ano muna tayo. Baka sabihin nyo, napakaseryoso naman ni Pastor mag-preach eh. Sige, tanungin mo yung katabi mo, ano yung pinakakailangan mo ngayon? Pastor, kailangan ko ng 1 kilong bigas. Pastor, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng jowa. Joke lang. Ano? Kailangan ko ng at ibang part. Okay, joke lang po yan eh. Kayo yon. Ano po? Pero sa punto po na ito, lahat po tayo ay may mga kanya-kanya pong pangangailangan na matindi. Maaring hindi po alam ng katabi nyo, pero alam na alam po mismo ninyo na kailangan nyo po ito. Tama po ba? Pero sa punto po na ito, kahit itago mo man yan sa iyong katabi o sa kasama mo sa bahay, alam na alam po yan ng ating pong Panginoon. Tama po ba? At ito po yung mismong naranasan ng babae po na ito. At ano pa po yung iba pong hadlang na bukod po sa Samaritano at Hudyo ay bawal makipaghalubilo sa isa't isa, dito rin po natin makikita na ang hadlang po sa kasarian. Ibig sabihin po, noong panahon na yon, sa kultura po ng mga Hudyo, hindi karaniwang nakikipag-usap ang mga lalaki, lalo na si Jesus po ay tagapagturo ng kautusan. Take note po ha, big deal po sa kanila na kapag guro ka, kapag tagapagturo ka ng kautusan, dapat disiplinado ka, bawal ka makihalubilo sa mga hindi sa mga makasalanan. Tama po ba? So sa punto rin po na ito, makikita natin, nakipag-usap ang mga, sa kultura ng mga Hudyo, hindi karaniwang nakikipag-usap ang mga lalaki sa mga babae, sa publiko, lalo na kung hindi nila asawa o kamag-anak. So yun pa po, bukod dun sa tagapagturo na si Jesus, dun po pala napakahigpit din na bawal pala makausapin kapag hindi mo asawa. Okay? So, sa punto po na yon, ganun po kahigpit yung mga pagtuturo po ng mga Hudyo po ng panahon na yon. At dito rin po natin makikita, si Jesus bilang isang lalaki at tagapagturo, lumabag sa inaasahan ng lipunan sa pakikipag-usap sa kanya. Ipinakita niya na ang kababaihan ay may parehong halaga sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin po, nung panahon na yon, mostly binibigyan lamang po ng rights na talaga pong abutin ay yung mga lalaki. Lalaki lang ang pwede magturo, lalaki lang ang pwedeng manguna, tama po ba? Pero sa punto po na ito, ipinakita po mismo na mahal din ng Panginoong Jesus even ang mga kababaihan. Tama po ba? So hindi po yon naging hadlang. At ano pa po yung isang hadlang po dito? Ang babaeng Samaritana ay may 5 naging asawa. Okay? So, 5 po yung naging asawa niya at kasalukuyang nakatira sa hindi niya asawa. Ibig sabihin, 6. Ano po, kaya pala nagkakaubusan sa iba eh. Joke lang. Joke lang po yun ha. Pero diba, nung panahon na yun, grabe po pala. 6 yung asawa ng Samaritanong ito, pero hindi niya, 6 yung kinakasama niya, pero hindi niya asawa. Okay, take note po yun ha. Pero sa punto po na ito,
Sa kanilang lipunan, ito ay tinuturing na kasalanan o kahihiyan. Kaya po titingnan po natin sa punto na ito, maaring iniiwasan siya ng ibang tao, kaya siya kumukuha ng tubig sa tanghaling tapat kung kailan walang tao. Ganun po pala, dahil tinuturing siya na makasalanan doon po sa na kahihiyan po yung kanya pong ginagawa, kaya po pala siya nag-iigib ng tanghaling tapat. Bakit po? Kasi sa balon na yon, wala pong nag-iigib. So ibig sabihin po, alam niya, aware siya na makasalanan siya, kaya siya pumupunta doon ng walang tao eh. Tama po ba? Pero mismong yung time na akala niya ay wala pong magre-reach out sa kanya, doon po pala siya inaabangan ng Diyos. Doon siya kinorner ng Diyos. Naranasan nyo na po ba yon? Na feeling natin, akala natin nakakalayo na tayo sa Diyos, na gagawa na natin lahat ng gusto natin, pero dumadating pa rin tayo sa punto na binabalik at binabalik pa rin tayo ng Diyos doon po sa endpoint natin na anak kita dito ka. Tama po ba? At ito pong Samaritanang ito, yun po mismo yung naranasan po niya. Ano po? Maaring iniiwasan siya ng ibang tao, kaya siya kumuha ng tubig sa tanghaling tapat kung kailan walang tao. Ngunit pinili pa rin ni Jesus na kausapin siya. Ipinakita ang habag at pagtanggap ng Diyos sa mga makasalanan. So dito po natin makikita na kahit po pala gaano karumi o makasalanan ng isa pong tao, tingnan po natin sila sa lente ng grasya ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kasi po tayong mga tao, meron na tayong judgment agad eh. Yung feeling natin, mas mabigat yung kasalanan nito, sa kasalanan nito, mas mabigat dapat ang parusa nito. Pero sa paningin po ng Diyos, pantay-pantay lang po tayo. Tama po ba? Kaya po dito po natin makikita, nung inabot po ni Jesus, ang babaeng Samaritana po na ito, hindi niya tiningnan yung past failure niya. Tama po ba? Alam niya yun eh. All-knowing siya. Pero hindi yun yung sinabi ni Jesus. Nag-focus si Jesus doon po sa tunay na kailangan ng babae, which is yung kaligtasan po nila. Naranasan na po ba natin mga kapatid? Ay, hindi ko muna i-reach out tong tao na to. Napaka makasalanan nito eh. Itong asawa ko, nag-church na ako, grabe pa rin ang pag-ano nito. Saka ko na, basta papag-pray ko na lang to. Mostly, binibigyan natin ng limit yung mga bagay na kaya naman pong gawan ng paraan ng Diyos. Tama po ba? At sa punto po na ito, ano pa po yung last na hadlang na binangga po ni Jesus? Magkaiba ang paniniwalang lugar ng pagsamba ng mga Hudyo at Samaritano. Ibig sabihin po, yung mga Samaritano, naniniwala po sila na dapat doon po sila sasamba sa bundok po ng Gerizim. Pero ito pong mga Hudyo, dapat po doon lang nila isinet yung kanila pong puso, yung kanilang sarili na dapat doon ka lang sasamba sa templo sa Jerusalem. Ibig sabihin po, doon pa lang kitang-kita na yung pagkakaiba ng Samaritano at Hudyo. Pero dito po, ipinakita ni Jesus na ang tunay na pagsamba ay sa espiritu at sa katotohanan, hindi nakabase sa lugar o tradisyon. Amen po ba? Kasi po maraming tao, binabangga nila na hindi, iba yung religion ko eh. Iba yung religion ko sa religion nyo, kaya dito na lang ako. Pero mga kapatid, tandaan po natin, even our religion, binrake po yun ni Jesus. Kasi alam ni Jesus ang pinakamahalaga, yung relasyon natin sa Kanya. Tama po ba? At yun po mismo yung naranasan ng babae po na ito. He knew she had a deep spiritual thirst that physical water could never satisfy. Tama po ba? Ano po, alam na alam ng Panginoong Hesus na ang pinakakailangan ng babaeng ito ay hindi lamang yung pagkauhaw niya ng physical na tubig, kundi mismong yung deep spiritual thirst, yung kaligtasan na kailangan ng babaeng ito. Kaya po dito po sa punto na ito, na-satisfy ang babae po na ito nang maunawaan niya kung ano at sino yung tunay na tubig na nagbibigay ng buhay. Amen po ba? Tanungin mo nga sa katabi mo, nauuhaw ka ba ngayon? Kape, pastor, kape, malamig. Inaanto kami, pastor, kape. Ano po, pero sa punto po na ito, ano po, yes, maaaring tayo po ay mauhaw physical. Pero yung naranasan po ng babaeng ito ay higit pa sa physical na pagkauhaw. Kasi kapag uhaw na uhaw ka, pag nakainom ka, okay ka na. Pero kapag ito pong deep spiritual thirst ang naranasan po ng isang taong wala pa sa Panginoon, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakatagpo yung tunay na makasasatisfy sa kaluluwa niya, which is ang Diyos mismo. Amen po ba?
At dito po sa ating pong pagtatapos sa first point po natin, marami ngayon ang naghahanap ng kasiyahan sa relasyon, sa pera o tagumpay, ngunit walang makapupuno doon kundi si Jesus lamang. Amen po ba? Hindi po masama na pahalagahan natin yung ibang mga bagay na pinahahalagahan natin ngayon. Pero tandaan po natin, kahit yan pa ang pahalagahan mo, pag-ubusan mo ng lakas at panahon, kapag hindi si Jesus ang pinaka-end goal mo, mauuhaw at mauuhaw ka pa rin. Kaya po doon sa verse na binasa po natin, di ba? Ang sino mang iinom sa balon na ito ay mauuhaw muli. Bakit po? Kasi physical lang yung kaya niyang, physical lang yung kaya niyang masatisfy. Pero yung tinukoy doon ni Jesus, ngunit ang iinom ng tubig ng nagbibigay ang buhay ay kailanman hindi na mauuhaw. Bakit po? Kasi yun na yun mismo yung pinakakailangan ng babaeng ito, his deepest need ay ang tanging Panginoong Jesus lamang. Amen po ba? Tayo pong mga Kristiyano, ganun din. Ang tanging kailangan mo lang sa buhay mo ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Gusto mong masatisfy? Gusto mong magtagumpay? Gusto mong ma-reach lahat ng mga goal mo sa buhay? Kapag wala ang Diyos sa plano mo, mapapagod ka lang. Mapapagod at mag-e-end ka lang sa pagkatalo. Pero kapag inuna mo at talagang ang desire ng puso mo at kinauuhawan mo talaga ang Panginoon, ano po? You will forever satisfy sa Kanya po. Amen po ba? So sa punto po na ito, sinabi rin po ni St. Augustine of Hippo sa kanya pong isa pong theological quote, "You have made us for yourself. O Lord, our hearts are restless until they rest in you." Sa Tagalog po nito, mababasa po natin na nilalang mo kami para sa iyo, Panginoon, at ang aming mga puso ay hindi mapapanatag hanggang sa kami magpahinga sa iyo. Ibig sabihin po sa punto po na ito, ang deepest longing po ng quotation na sinabi po ni St. Augustine, dito po niya, ang babae ay nauuhaw hindi lamang sa tubig, kundi sa kapayapaan at pagtanggap. Tulad ng sinabi ni St. Augustine, ang tunay na kapahingahan ay nasa Diyos lamang. Amen po ba? Nasa Diyos lamang, hindi nasa upuan. Okay, sabihin mo sa katabi mo, nagpapahinga ka na ata. Okay, joke lang. Okay, wala pa naman pong natutulog. Pero mga kapatid, medyo joke po yon. Pero alam nyo po ba yung realidad? Ang tunay na kapahingahan na hinahanap mo sa buhay na ito ay ang natanging sa atin pong Panginoon. Amen po ba? So yun po yung una po nating punto, Jesus know our deepest need. Tama po ba? Wala ka, marami kang pagkukulang ngayon, hindi mo alam kung saan kukuha ng iyong mga pangangailangan, tandaan mo, hindi pa nangyayari sa iyan, alam na yan ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, ano pong gagawin mo, katulad po ng babaeng Samaritana, kailangan magpakatotoo lamang po tayo sa atin pong Panginoon. Marami po kasing tao, nangangailangan na, hindi pa nagpapakatotoo sa Diyos. Lord, kaya ko pa, kahit hindi na. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang hinahanap lang po sa atin minsan ng Diyos, anak, ano ba yung kalagayan mo ngayon? Tama po ba? Doon mismo inabot yung Samaritana. Doon sa balon na alam ng Diyos na kailangan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ano po yung pangalawang paalala po sa atin na makikita po sa punto po na ito? How can we experience the living water that truly satisfy our soul? Number 2. Okay, number 2 na po, Jesus offers living water. Kung noong una po, alam ni Jesus ang atin pong matinding pangangailangan, sa pangalawa po nating punto, inaalok na po dito ni Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay. So, pagkatapos malaman ni Jesus yung pangangailangan ng babae pong ito, hindi po nagtapos na, okay, yan pala yung pangangailangan mo, okay na. Pero sa punto po na ito, dahil compassionate nga po si Jesus, ano po yung ginawa niya? Inalok ni Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay. So, ibig sabihin po mga kapatid, sa punto po na ito, in John chapter 4, verse 13 to 14, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Sa Tagalog po, pakibasa nga po ng mga gising pa. 1, 2, 3, go.
Ayan. So meron po ako diyang ginuhita nyo sa verse 14 po natin. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. So sa punto po na ito, makikita po natin that Jesus used water as a symbol of eternal life through the Holy Spirit. So ibig sabihin po nito, yung tubig po na galing doon sa balon is mismong yun din po yung ibinigay na example ni Jesus para maunawaan ng babae na yes, maaring mabusog ka, matanggal yung uhaw mo, pero alam mo yung pinakakailangan mo, hindi yung tubig na yan, kundi ako na tanging source ng buhay mo. Amen po ba? So, ang ating pong katawan is composed of 70% water. Tama po ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung ilang pang porsyento ng tubig meron dyan. Pastor, parang dehydrated na to Pastor, Pastor, parang nasobrahan to sa tubig Parang joke lang po. Pero, di ba po, kung ang ating katawan kailangan ng enough water para po mabuhay, yung pinaka-spirito po natin, ang pinakakailangan po talaga nito is yung tubig na nagbibigay ng buhay. So dito rin po natin makikita mga kapatid that the living water is a life that never runs dry. A new inner satisfaction that comes from a relationship with Him. So sa pinakatagalog po nito mga kapatid, yung tunay na tubig na nagbibigay ng buhay, lalong-lalo na kung ito po ay nasa isang Kristiyano, ito po ay kailanman hindi matitigang. Alam niyo po ba yung word na tigang? Hindi to kailanman matutuyo. Tama po ba? Kasi po yung tubig na pinanggagalingan noon ay hindi po galing mismo sa atin. Galing po mismo sa atin pong pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoon. Bakit po maraming tao, kahit feeling natin, nakikita natin kapwa Kristiyano, marami ng pinagdadaanan, nakatayo pa rin. Bakit maraming Kristiyano na nakikita natin, napakaliit pa ng pinagdadaanan, bagsak na agad? Because dun po sa isang Kristiyano na maraming pinagdadaanan, kahit po bumabagsak siya maraming beses, dahil po hindi sa kanya nanggagaling yung source po ng buhay niya, yun po ay galing sa source ng relationship niya sa Panginoon, by His grace, nakakatayo pa rin. Amen po ba? Yun po yung kailangan nating mga Kristiyano Hanapin natin kung saan talaga nanggagaling yung source ng atin pong pagiging Kristiyano. Saan po yun? Nakasulat po dito, our inner satisfaction. Saan manggagaling? Sa ating relasyon sa atin pong Panginoon. Bakit maraming Kristiyano, linggo masaya, linggo parang alive na alive, buhay na buhay. Bakit pagdating ng Lunes hanggang Sabado, tapos linggo, nandito, pagod na pagod pa rin. Bakit feeling natin hindi tayo satisfy? Mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, kumusta na ba yung relasyon niyo sa Panginoon? Amen po ba? Yes, you will hear different preachings na mag-feed po sa ating personal na paglago sa Panginoon. Pero alam niyo po ba yung mas makakapagpalago sa ating personal na relasyon sa Diyos? Yung ikaw at ang Diyos mismo. Amen po ba? Ano po? Baka kasi inaasahan lang natin kung ano yung kakainin natin tuwing linggo, tuwing sermon ni Pastor. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, alam mo kung ano yung makakapagpawi ng uhaw mo? Paano ka makakalakad sa way na gusto ng Diyos sa'yo? Ayusin mo yung relasyon mo sa Kanya araw-araw. Amen po ba? Amen po ba doon? Okay. Wag lamang. Di ba po, kapag isang tao, isang beses lang kumain sa isang linggo, payat yan. Pag pinaabot mo yan, 2 linggo, tas na yan. Alam niyo po ba yan? Hindi na magtatagal yung buhay niyan. Tama po ba? Baka po ganun na yung ating mga spiritual na buhay, mga kapatid. Wag nawa po sanang makita sa atin ng Diyos na tuwing linggo lamang tayo nakakapakinig ng Kanya pong mga salita. Amen po ba doon? You must have your personal devotion sa atin pong Panginoon. So dito rin po natin makikita, bakit po in-offer ni Jesus ang living water sa babae po na ito? Kasi mismong alam po ni Jesus na napakaraming ino-offer po ang mundo. Tama po ba? Kasi po maraming tao, hindi nila makita yung ino-offer na maganda ng Diyos. Kasi yung paningin po nila nakapokus dun sa magaganda na ino-offer ng mundong ito. At ano po yung ino-offer ng mundo pong ito? Number 1, the temporary pleasure. Ano po yon? Yung mga kasarapan at kaligayahang panandalian. Yan po yung laging inaalok ng mundo pong ito Kung tutuusin, bakit po umabot sa pang-anim pa yung asawa ng Samaritanang yun? Kasi naghahanap siya na baka dito sa pangalawa, masasatisfy. Baka sa pangatlo, bakit nakaabot pa ng 6?
Kung totoo na talagang masasatisfy siya, doon pa lang sa una, hindi na siya magdadagdag eh. Tama po ba? Bakit? Kasi na-feed, na-offer. Ano po, ina-offer ng mundong ito doon sa Samaritana. Doon sa Samaritana, yung temporary pleasure. Tapos ka na doon sa isa, doon naman sa isa. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, ano po yung ina-offer ng mundong ito? The temporary pleasure. Paano po ito ino-offer ng mundo? Gawin mo ang lahat na magpapasaya sa iyo. Sa iyong mga kasiyahan, sa iyong mga bisyo, sa iyong mga kaaliwan, sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng napakatinding kasiyahan. Okay lang yan. Basta masaya ka, okay yan. Yan po yung tinuturo ng mundo eh. Temporary pleasure. Tama po ba? Kaya po dito rin po natin makikita bakit maraming tao lagi na lang, pastor, yan na lang ini-illustrate mo eh. Kasi po madali natin itong maunawaan eh. Sa punto po kasi ng ito, bakit ang isang tao, may tigil lang siya sa pag-iinom kapag langong-lango o hindi na niya kayang uminom. Bakit? Kasi inuutay niya, iniinom niya talaga hanggat kaya niyang uminom. Hanggat hindi nasasatisfy yung kanya pong physical na pangangailangan sa alak. Tama po ba? That is the temporary pleasure. Kaya nga po dati, parang ako, ayaw ko mag-inom ng bitin eh. Hindi nyo ako matatalo dati, siguro. Nung kaunahan ko po, talagang parang 3 kanto na ata, wala pa akong talab eh. Kasi bago pa eh, di ba? Pero alam nyo po ba, that temporary pleasure will give us self-destruction. Tama po ba? Yes, nasatisfy ka ngayon, pero hindi mo napapansin, ikaw din pala yung dumidistract, hindi lang sa physical na pangangatawan mo, kundi even yung relasyon mo spiritual sa Panginoon. Tama po ba? Kaya po sa punto po na ito, mga kapatid, ang tanong po sa atin, ang kasiyahang walang Diyos ay panandalian lamang. Pagkatapos ng tawa, may lungkot pa rin. Pagkatapos ng tagumpay, may kakulangan pa rin. Bakit po? Kasi temporary lang yan eh. Pero kaya nga po sinabi in 1 John chapter 2 verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin po, kapag temporary pleasure lamang po yung talaga pong nilolong natin sa mundong ito, mga kapatid, sinabi mismo sa Bible, mawawala yan eh. Pang dito lang yan. Kaya po, ang tanong, ginagrab mo pa yung offer ng mundo pong ito, the temporary pleasure, ikaw po ang nakakaalam po niyan, personal. At ano pa po yung pangalawa pong ino-offer ng mundong ito, the power and recognition. So dito po, sa punto po na ito, makikita rin po natin na kung ikaw ay sikat, ikaw ay matagumpay, o kung ikaw ay makapangyarihan, doon ka magiging masaya. Mostly, ino-offer po ito ng mundo na kapag nasa posisyon ka, doon mas magagawa mo lahat ng gusto mo. Tama po ba? Pero maraming tao ang sumusukat ng halaga batay sa posisyon, sa pera, at sa mga likes sa social media. Gaano na po karami ang likes nyo sa social media? Mostly, yung ibang tao, ay, magpapalit ako ng profile, wala na nagla-like dun sa aking wala na nagla-like dun sa aking dating profile picture. At parang pag kukunti yung likes, papalit ulit ako, baka madadagdagan pa ng mas marami. Most especially, hinahanap po natin kasi ang nilulong po natin talaga, maraming tao sumusukat ng kanilang halaga batay sa posisyon o katayuan po nila. Tama po ba? At kapag dito po ino-offer po yan ng mundo eh. So, ang katanyagan ay madaling mawala at hindi kayang punan ng uhaw ng kaluluwa. Maaring mayaman at tanyag ay malungkot pa rin. Di po marami akong kilala. Halos kung tutuusin, kaya na nilang ang bilhin eh. Yung mga bagay na wala po ang maraming tao. Pero kahit meron po sila, hindi pa rin sila masaya eh. Bakit po kaya? Bakit po kaya mga kapatid? Kasi hindi po porket pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng mga bagay po na ito is doon na po natin nahanapin yung satisfaction na sa Kanya lamang po natin matatagpuan. Tama po ba? So dito po sa punto po na ito, ano pa po ang ino-offer po ng mundo? Ang halaga ng tao hindi sa dami ng kanya pong followers o kayamanan, kundi sa relasyon natin sa Panginoon na nagbibigay ng layunin at direksyon sa atin pong mga buhay. So yun po yung mga ino-offer ng mundo. Ayan. So, na-late po pala yung picture ko. Pero, di ba po?
Most especially, yan po yung ino-offer ng mundo eh. Maganda. Wala naman po ino-offer ang mundo na masama eh. Na papagrab ka, tapos masama. Hindi po eh. Lahat ng ino-offer niyan maganda para in the first place makoth ka, pero pagdating ng panahon, hindi mo alam, nakatali ka na pala doon. Kaya po, maging maingat po tayo sa mga ino-offer po ng mundo. Kasi sinabi sa Matthew 16, verse 26, pakibasa po ng malakas, 1, 2, 3, go. Tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So sa punto po na ito, napakaganda po ng verse po na ito na sapagkat ano pa ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Meron pong story si Alexander the Great nung patapos po na masakop na niya po ang marami pong bansa. Nung wala na siyang masakop, sabi niya, nalulungkot ako, wala na akong bansang masakop. Bakit po? Kasi yung power niya talagang may limitasyon eh. At sa punto po na ito, anong mapapala niya? Masakop man niya ang maraming bansa. Ganon din po tayong mga Kristiyano, mga kapatid. Paalala po sa atin ng atin pong Panginoon. At sa atin pong panghuli sa part po na ito, ano pa po yung iba't ibang mga ino-offer ng mundo is number 3, human approval and relationship. Sa punto po na ito, ayan. Basta may nagmamahal sa'yo, sapat na. Ito pa yung sinasabi ng mundo eh. Basta may nagmamahal sa'yo, okay na yan. Kaya marami ang nagiging dependent sa relasyon o validation ng iba para maramdaman ang halaga po nila. So most especially, ito po yung mga ino-offer ng mundo eh. Kapag yung na-approve ka lagi, na-appreciate ka ng tao, sige, pagpatuloy mo lang yan. Paano kapag wala na nag-a-appreciate sa'yo? Magpapatuloy ka pa rin ba? So sa punto po na ito, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Maraming ino-offer ang kaaway. Katulad po doon sa Samaritana. Marami na eh. Marami nang ino-offer sa kanya ang mundo. Pero alam niyo po ba, kahit marami na, hindi pa rin yun nakasapat. In Panaghoy chapter 3, verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. So sa punto po na ito, ano po yung pinakakailangan po ng isa pong tao? Rather than the human approval, yung pag-ibig ng Diyos. Kapag alam mo na kahit hindi ka mahalin ng ibang tao, basta mahal ka ng Diyos, dapat satisfy ka doon. Example, umuwi ka, tapos yung asawa mo talaga walang luto. Lord, ito na naman. Ganyan. Diba? Paalala po yun sa atin ng Diyos. Kumusta ka na? Baka po satisfied ka lang doon po sa relationship or sa human approval lagi ng tao. Ang gawin mong approval ay yung approve ba sa'yo lagi ang Panginoon. At sa part po na ito po yung ilan lamang. Ulitin ko, ilan lamang po ito sa ino-offer ng mundo. Pero ito po yung maganda. Jesus offers something far greater. That is the eternal life and peace. Tama po ba? Yung mga sinabi kong yun, mawawala yun eh. Mapipace out po yun. Pagdating ng 100 taon, palit na ng tao sa mundong to eh. Hindi na nga po natin alam kung nandito pa tayo nun eh. Pero alam niyo po ba, kapag nasa iyo ang Diyos at meron kang buhay na walang hanggan, you will live forever in Him. Tama po ba? So, sinabi po dito ni John Calvin, isa po sa kanya pong quotation po dito, pakibasa nga pa ng malakas, 1, 2, 3, go. Ayan. Sa punto po na ito sa Tagalog, si Kristo ang bukal ng lahat ng kabutihan. Kung wala siya, tayo ay lubos na tuyot. Ayan po yung sa Tagalog niya. Ano po? Ibig sabihin po nito, kung si Jesus lamang po talaga yung pundasyon ng lahat ng kabutihan, pero kapag wala po siya, we are nothing. Di ba po? Sinabi naman po yun sa verse, sa salita po ng Panginoon ano po, kapag wala po ang Diyos, you and I are nothing. Kaya po pinapaalalahanan po tayo ayon kay Calvin, si Kristo mismo ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan at buhay. Ang banal na spirito, isang patuloy na daloy ng kagalakan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Hindi ito isang beses lamang na uhaw, kundi isang relasyon na hindi po nauubos. Ibig sabihin po, kapag ang Diyos po talaga yung pinanggagalingan ng satisfaction po natin, hindi po porket nakapanalangin ka na, hindi porket nakapagbasa ka na ng Biblia sa araw na to, okay na yun. You are longing for more. Bakit? Kasi talagang uhaw ka sa Panginoon eh. Meron ka pang hinahanap.
Kasi po, most especially, kapag ang tao, kapag nakuha na niya yung bagay na gustong-gusto niya, tumitigil na siya doon. Pero tayo pong mga Kristiyano, dapat hindi po ganon. Kapag na-reach natin yung bagay na dinidesire natin sa Panginoon, Lord, ano pa po yung gusto mong i-desire ko para mas makilala at maging kawangis pa po kita. Amen po ba? So, yun po yun. At pangalawa po nating punto, Jesus offers the living water. Tama po ba? So, inaalok na Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay. At sa atin pong panghuli at pangatlo pong punto, yes, patapos na si Pastor. Ang pangatlo po nating punto, Jesus transform broken lives. Sa punto po na ito, makikita po natin na naranasan mismo ng babaeng Samaritana na yung buhay po niya from brokenness to become a blessing to others. Tama po ba? In John chapter 4, verse 28 to 30, then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I did. Ibig sabihin po nito sa Tagalog, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Yung pagtatanong po ng babae dito, hindi po nangangahulugan na hindi po siya nagtitiwala sa Panginoon, kundi ito pong kanya pong pagtatanong is ina-affirm po niya doon po sa maraming tao na talaga bang si Jesus ba talaga to? Ibig sabihin po, meron na siyang pananampalataya kay Jesus that time. Kasi po, sino ba naman siya para dumi-dumi nga ng buhay niya? Kung tutuusin, sa punto po na ito, after encountering Jesus, the woman's shame turned into testimony. Kung tutuusin, kapag meron kang ginawang masama, mahirap ibahagi yun sa iba eh. Tama po ba? Eh kung siya, kilalang kilala po siya, kaya nga po siya tanghali nag-iigib eh. Kasi alam niya yung kahihiyan na kanya pong ginawa eh. Pero bakit ganun na lamang po yung pagpunta niya dun sa bayan? Iniwan pa niya yung banga. Yung pag-iiwan po niya ng banga ay simbolo ng kanya pong dating buhay na iniwan na niya dahil nakatagpo siya ng tunay na buhay sa Panginoon. Kaya po dito rin po natin makikita, she left behind her water jar the symbol of her old life and become the messenger of grace. Ibig sabihin po, magiging messenger lamang po tayo ng biyaya ng Panginoon kapag mismong natagpuan mo yung tunay na source ng buhay mo. At dito po, ano po yung ginawa niya? He go back to the town. When Jesus changed us, He gave us a new purpose. The woman who once avoided people now boldly shared her story. Ibig sabihin po, itong tao na ito na dati ay ang sama-sama ng buhay, di ba? May impact yun sa maraming tao eh. Kapag nakita niya talaga yung total transformation ng buhay ng tao. Tama po ba? Nung ako nga po umuwi ng Bicol eh, yung mga tao po doon na dati alam nila na magsasabong ako, magiinom ako. Yung mga tito ko po, nung last time lang po ito na uwi namin, yung mga tito ko, sabi, pastor ba yan? O tagay ka muna, isa lang. Yeah, tinitesting pa ako eh, no? Pero alam niyo po ba? Hindi ko talaga tinake. Hindi ko talaga inalaw po yung mga bagay po na yun. Pero doon po nila nakita na kapag totoo po talagang binago ka ng Diyos, kahit wala kang kasamang kahit wala kang kasamang kapatid sa pananampalataya na nakakakita ng buhay mo, kaya mo pa rin tumayo sa sarili mo sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ayun, lasing ako. Hindi, joke lang ha. Hindi po. Andiyan si Angelo, andiyan si Anthony. Alam po nila yung mga ginawa ko. Joke lang po yun kung kayo po ay manonood ng live. Pero nakita nila yung total transformation ng buhay ko. At sa part po na yon, mga kapatid, kapag totoong na-encounter mo ang Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na manatili ka sa dati mong pagkatao. Amen po ba? Kung dati, ito yung buhay mo, sama-sama. Itong ang babae na to, ang daming asawa eh. Hindi po, wala po ako tinuturo. Pero sa part po na Samaritana, doon po yung Samaritanang babaeng ito. Ay, hindi po nakaganto. Yung babaeng Samaritana po na ito. Yung babaeng Samaritana po na ito, inilipat ng Diyos yung kanyang maruming buhay sa isang testimonyo na magbibigay ng buhay din sa iba. Tama po ba? Bakit gano'n na lang
bold na i-share ng babaeng ito, baka yun na yung Kristo. Bakit po kaya ganon? Kasi na-encounter niya na yung dating madilim niyang buhay, binago at binigyan siya ng bagong layunin ng atin pong Panginoon. At dito po, napakaganda po itong part na ito at malapit na po tayong matapos. 14th slide pa. True encounters with Jesus always lead to transformation and a witness. Tama po ba? Tayong mga Kristiyano, ito po dapat yung goal po natin mga kapatid. Hindi po nananatiling binago ka lang ng Diyos. Dapat yung pagbabago na ginawa sa iyo ng Diyos is mag-impact ito sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Kaya po, ito po yung part ng discipleship natin Bakit pa nandito tayo? Hindi tayo nilagay ng Diyos sa IRM Las Piñas para maging okay lang yung buhay natin dito. Maging maingat lang tayo na huwag tayo makakasala. Hindi po ganun Hindi po tinawag ng Diyos ang isang perpektong tao para lamang mamuhay ng perpekto lagi. Kundi tinawag to ng Diyos para makita ng ibang tao kung sino yung Diyos po natin. Amen po ba? It will lead to transformation and the witness. In 2 Corinthians 5 verse 17, alam nyo na po yon. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago na. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, bago na ba yan? Pastor, bago na to. Bagong gising. Diba? Bago na to. Pero joke lang po yan, di ba? Makikita po natin dito that God is transforming us. He doesn't just forgive us, He changed us, and also makikita din po natin dito na ang Panginoon po ay missional. Bakit po sinabi dito sa part na to na ang Diyos po natin, ang Panginoong Jesus, missional po siya He sent the transformed to reach others. Ibig sabihin po nito, bago po tumungo yung Samaritana doon po sa town, nakaranas muna siya ng personal transformation sa Panginoon. Bakit po? Kasi doon nanggagaling yung boldness niya Doon sa pagtatransform ng Panginoon sa kanya. Kaya po maraming tao ayaw magpatotoo sa iba kasi baka po ang tanong, totoo bang naranasan mo na personal ang transformation na ginawa sa iyo ng Diyos? Nung una po, nahihirapan din ako mag-share sa iba Bakit? Kasi akala ko, dapat perfecto ka na bago ka magamit ng Diyos. Hindi po yun Kasi kapag perfecto ka na bago gamitin ng Diyos, walang magagamit ang Diyos sa mundong ito. Tama po ba? Kaya po tandaan po ninyo, yes, we fail. Let your story of grace inspire others. You don't have to be perfect to share Jesus. Just be willing. Ulitin ko po, hindi ko po nailagay dyan sa slide na yan, pero napakaganda po. Nawa ang iyo pong istorya ng pagliligtas na ginawa sa iyo ng Panginoon ay magbigay buhay din sa iba. Hindi mo kailangang maging perpekto para ibahagi si Kristo sa iba. Kailangan mo lang maging obedient sa Kanya. Kahit hindi ka okay, magpagamit ka sa Panginoon kasi sa part po na yon, doon makikita ng Diyos na, Lord, kahit hindi po ako perpekto, gusto ko pa rin pong magpagamit sa iyo. Amen po ba? So, nawa po sa ating pong pagtatapos na ito, and C.S. Lewis said, God loves us not because we are lovable, but because He is love. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil kaibig-ibig po tayo, kundi inibig tayo ng Diyos dahil Siya ay Diyos ng pag-ibig. Tama po ba? Kung tutuusin, bakit pa tayo mamahalin ng Diyos? Ang dumi-dumi nga natin Yung Samaritana nga, ganun nga Ang dumi-dumi ng buhay niya Pero minahal pa rin siya ng Diyos kasi hindi po porket marumi yung buhay natin, hindi na tayong kayang dalhin ng Diyos sa lente ng kanya pong biyaya. So sa atin pong pagtatapos, dito na po tayo magtatapos. Yes, salamat Pastor. Jesus transformed the broken lives. There is a story po na isa pong lalaki nag-iigib patungo po lagi sa kanya pong garden doon po sa bundok. At sa kanya pong pag-iigib, meron po siyang dalawang gamit na palayok na pinatibay. Yung isa po ay may butas na. So sa kanya pong pag-iigib, ay lagi pong dumadating na lamang yung isa pong palayok nakakaunti ang tubig doon po sa paglalagyan nito. Samantalang yung isa pong palayok naman ay punong-puno po lagi ng tubig. May pagkakataon na ito pong isang palayok ay nagtanong doon sa isang palayok, parang wala na akong halaga. Kasi yung pagdadala natin ng tubig lagi doon sa bundok, ikaw lang yung may laman, ako dumadating, ikaw konti na lang. Pero alam niyo po ba yung point na yon,
Nung down na po yung isa pong palayok na feeling niya, wala siya, useless siya, hindi siya kagamit-gamit. Nang huling pag-iigib po, nasabi niya, end ko na to, huling igib na to sa akin, ayaw ko na. Alam niyo po ba yung ginawa at pinakita po sa kanya? Tingnan mo yung mga halaman sa paligid mo. Kahit pala hindi mo nasiserve yung purpose mo na madala yung tubig doon sa taas, maraming mga halaman ang nabubuhay doon sa paligid dahil butas yung path, dahil butas yung lalagyan ng tubig. Nagigets po ba ninyo mga kapatid? Minsan po, sa buhay po natin, dapat po nating makita, hindi po porket failure tayo, failure na tayo habang buhay. Minsan po yung failure natin, ginagamit yun ng Diyos para maging living testimony rin sa iba. Tama po ba? Yung dati mong buhay, kaya ka pala nalugmok sa pagkakasala na yan. Kasi darating ang panahon yung pagkakasala mo na yan ay magiging pagkakasala rin ng iba at maikikwento mo kung paano ka inabot dyan ng Diyos. Amen po ba? So nawa po sa ating pong pagtatapos, nakita po natin ang istorya po ng Samaritan woman at ito po ay nagpapaalala po sa atin that Jesus know our deepest need. Alam ng Panginoong Hesus ang pinakamalalim natin pangangailangan. At Jesus offers true satisfaction through living water. At Jesus transform our lives to bless others. Nawa po sa umaga pong ito, makita po natin na intentional mag-reach out ang Diyos. Kaya po, mga kapatid, huwag po kayong magulat kung tayo po ay gagamitin na ng Diyos sa umaga pong ito, kung tayo po ay gagamitin na ng Diyos sa mga susunod na linggo para mag-abot din ng iba. Kasi hindi kailangan maging perfecto ka para maging gamit-gamit ka. Kailangan mo lang maging willing yung puso mo na, Lord, gamitin mo ako kahit ito lang po ang meron po ako. Amen po ba doon? So, handa po ba kayo magpagamit sa Panginoon? Sabi mo sa tabi mo, magpagamit ka na. Pastor, gamit na to. Joke lang po ha, pero alam niyo po ba mga kapatid, gusto ng Diyos na magamit po yung buhay po natin sa pinakalayunin po nito at ano po yon ang maglingkod sa Kanya habang tayo po ay nabubuhay. Nawa po sa atin pong mga pagdadaanan po sa buwan po na ito, sa atin pong discipleship journey, nawa po mga kapatid, hindi lamang po kaming mga manggagawa ang may eager na talaga pong mag-disciple ng mga tao sa iglesia pong ito, kundi ang bawat isa po sa atin magkaroon po ng heart na, Lord, dahil binago mo ako, gamitin mo ako para makapag-abot din ng mga tao po para sa iyo. Amen po ba? Piniprepare na po ng Panginoon yung atin pong bagong worship hall. Piniprepare na po yun ng Diyos. Ang tanong sa atin, sino naman yung mga taong papasok po doon? Sino po ang gagalaw? Sino yung gagawa po doon? Tayo pong mga taong inabot lang din ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Sasamahan niyo po ba kaming mga manggagawa niyo sa pag-reach out sa iba? Amen. Taas nga po ng kamay. Pastor. Ulit. Gusto niyo po bang samahan kami na mag-reach out pa ng tao sa labas? Amen po. Purihin po ang Panginoon, nawa po yung inyo pong desire na magpagamit sa Diyos na, Lord, kahit ito lang po yung kakayanan ko at limitado ako, gamitin mo pa rin po ako. So, sa umaga pong ito, nawa po ang bawat isa po sa atin ay hindi lamang pinagpala na kanya pong mga salita, kundi meron po tayong action na gagawin. Lord, use me sa oras po na ito. Sandali po tayong manalangin. Aming Diyos at amin pong Ama na banal at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat sa isa pong mabiyayang mensahe na iyo pong pagtuturo sa amin sa umaga pong ito, that you are the true living water, Panginoon. Yung pag-abot mo po doon po sa babaeng Samaritana sa balon ay pagpapakita na, Lord, ang isa pong tao ay napakahalaga po sa iyo pong harapan. Ang isa pong kaluluwa ng isang taong mapapahamak. Sinabi nga po sa iyo mga salita na laksa-laksang anghel na nagdiriwang na kapag ang isang taong makasalanan ay nagbalik loob sa iyo. Kaya Panginoon, narito po kami ang iyo pong iglesia sa IRM Las Piñas
Dalangin po namin ang mensahe po na aming napakinggan ay magdulot po sa amin at magbunsod sa amin pong puso na gawin ang pinakalayunin ng iglesyang ito na Lord, hindi lamang po basta kami ay maging banal sa loob, kundi mismong ang amin pong mga buhay na patuloy na binabago mo ay gagamitin mo para magdala pa ng mga tao na wala pa pong tunay na pagkakakilala sa iyo. It's either taman po ang aming mga mahal sa buhay, mga kasama namin sa tahanan, mga asawa, mga anak, mga kapamangkin, mga kamag-anak, o mga kaibigan pa, Panginoon, dalangin po namin. Lord, Ikaw po ang magdadala ng mga tao sa iglesyang ito. Gamitin mo lamang po kami, O Diyos. Salamat po at patuloy po naming maranasan ang biyaya ng iyo pong pagliligtas at patuloy na sa kabila po ng amin pong imperpektong buhay, patuloy po namin at patuloy na umasa po kami sa Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay, ang perpektong Diyos na umabot po sa amin para kami po ay ma-empower at mag-abot din po ng iba, O Diyos. Salamat po sa liwanag mo na nagsisilbing liwanag din po namin, Panginoon, sapagkat kung wala ka po, O Diyos, katulad po ng Samaritanang babae, Panginoon, Lord, mapapagod lamang siya sa pag-iigib tuwing tanghali. Pero Lord, salamat dahil sa endpoint po ng buhay niya. Nagkaroon po ng transformation at yung transformation po na yun ay nagbunsod sa kanya para mag-reach out din po at ibahagi sa iba kung sino yung Diyos na nagligtas po sa amin. Lord, salamat po sa umagang ito. Nawa po naparangalan ka namin sa pakikinig namin ng iyong mga salita at alam po namin na mas mapaparangalan ka pa namin kapag isa sa buhay at isa sa gawa po namin ang amin pong mga napakinggan sa umaga pong ito. Hindi po ako ang maitaas, hindi po ang mga bagay o ako po personally, Panginoon, ang maitaas sa iglesyang ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, patuloy na sa iyo po namin ibinabalik ang mataas sa papurit pa sa salamat at patuloy na ako po'y sisidlan lamang ng iyo pong mga mensahe sa umaga pong ito. Purihin ka po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.